Kung kayo ay may nerbiyos, lagi kayong takot, ito ang dapat ninyong gawin. Okay? Kasi gusto ko maliwanagan yung mga tao no sa kanilang mga paghihirap. Okay? Yung paghihirap na yan ay dumidepende sa inyo. Okay? Dumidepende sa inyo at sa inyong pag-iisip. Okay? Paano bang ibig ko sabihin? Ang journey kasi ng isang tao no, na nagkakaroon ng anxiety disorder, una, magkakaroon siya ng experience ng panic attack. Okay? So magpa-panic attack siya. So ano yung panic attack? Yung hirap sa paghinga, mabilis takbo ng isip, panlalamig, pagkahilo, blurry yung mata, muscle tension, naninigas, nanginginig, naglalambot, namumutla, kabog ng dibdib, pag shortness ng paghinga, parang may hindi, yung parang may nakabara sa lalamunan sa mga susunod pa yun eh. Pero kasi ganun yung journey, no? Depende kung may experience mo, yung iba wala. Ano pa? Pamamanhid, pagkahilo, pananakit ng dibdib, magkakaroon siya ng ganong experience. Usually, ang gagawin yan, pupunta yan ng ER. Tapos ititest siya sa lahat, sasabihin ng doktor, normal lahat, wala kang problema, tapos uwi yan na, ano pala yung naramdaman ko kanina? Baka hindi lang nakita yung sakit ko. Talaga may sakit talaga ako. Paano ipapaliwanag yon? So dito papasok na hindi mo naintindihan, wala kang kaalaman about panic attack anxiety, kulang ang kaalaman mo, mali ang kaalaman mo kasi sa kakapanood mo sa mga video-video, yung mga dumadaan dyan, yung mga hinihimatay, etc., etc., nagre-register na danger, no? At hindi tayo nag-iisip. Hindi tayo nag-iisip kasi nga wala nga tayong kaalaman, mali ang kaalaman, kulang ang kaalaman at hindi nag-iisip. So ganun yung nangyayari sa tao. Eh ang problema sa ospital, hindi naman agad ipapaliwanag yon na it's just a panic attack, no? So ang mangyayari niyan, yung iba pabalik-balik sa ER, hindi nila alam, tapos lagi silang normal lahat. So na-frustrate sila, naiinis na sila, ba't ano nangyari? Tapos anong nangyari sa buhay nila, hindi na sila lalabas, nag-develop na sila ng mga fear sa mall, sa grocery, sa eskwelahan, sa opisina, sa MRT, sa jeep, sa tricycle, at kung saan-saan pa. Kung iisipin ninyo, somehow, naapektuhan talaga yung buhay ninyo. Imbis na yung iba, nagtatrabaho, nag-aaral, tumitigil na sila. Kung iisipin ninyo, kapag gano'n na yung buhay ninyo, apektado na rin yung sweldo ninyo, yung pagkakakitaan ninyo, yung future ninyo. Kasi kung ikaw ay estudyante at tumigil ka, paano ka pa makakapag-aral at paano ka susweldo ng maayos, makahanap ng trabaho, di ba? Tama? Okay. So, ganun yung nangyayari. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pag-asa. Kasi may tinatawag na tayong cognitive behavioral therapy. Maririnig nyo ngayon sa lahat yan. May interview si Tuesday kay Kara, lumabas yun. May doktor na Chinese, hindi ko alam yung pangalan eh. Basta nakita ko rin siya, doktor talaga siya. Sinabi niya rin yung cognitive behavioral therapy sa may mga taong anxiety, may mga anxiety, no? So, it's a scientific approach, no? Evidence-based siya. Ibig sabihin, proven siya na effective talaga to cure, manage, heal anxiety disorder, depression, and other mental condition. So, meron na pong solusyon. Nung panahon ko, nung ako'y nagka-anxiety disorder, wala pa pong mga ganito noon. Ang tagal na yung mga 20 plus years ago na. Ako po mismo, ang swerte ko kasi nag-aral ako ng BS Psychology at nag-aral ako sa Australia ng Cognitive Behavioral Therapy at may certificate ako noon. Okay? So kaya gumagawa ko ng mga videos para tulungan yung mga tao. At nag-accept din ako ng mga talk time as a coach kasi hindi ko pa pwedeng sabihin na I'm a psychologist. Okay? But eventually, pag natapos ko yung aking master's, pwede na ako magkaroon ng clinic as a psychologist na. Okay, ngayon yung status ko. Pero kasi ngayon, busy ako sa life ko, sa trabaho ko, maganda, I love my work. And busy ako sa life ko. So kaya ginagawa ko itong pagtulong via videos or schedule ako ng mga talk time. Pero busy ako at napupuno agad. So sa madaling salita, anong gusto kong sabihin? Kung i-compute ninyo
yung perang mawawala sa inyo dahil tumigil na kayo sa trabaho, at yung saya ng buhay na dapat nag-outing kayo pero hindi na kayo umaalis, at yung mga saya ng day-to-day life na wawala sa inyo. Ano ang punto? Pag-isipan yung maigi kung mas importante ba na bumili ng sapatos, ng damit, ng telepono, kesa sa inyong buhay na apektado na because of mental health. Sinasabi ko, hindi lang kailangan sa akin. Ito ay general. Kung meron kayong kilala or meron kayong nakitang nagko-cognitive behavioral therapy, lalo na kung mura, kunin nyo yun. Huwag nyong sayangin yung buhay ninyo kasi nga may solusyon. Okay? So, para lang may idea kayo, nung ako kumuha ng cognitive behavioral therapy sa St. Luke's, no, sa Quezon City, ang binayaran ko kasama sa assessment ay lumalabas, no, kung ipi-per session ko siya, around 6,000 per session. Ganun ang presyo niya ngayon. Kung makakita kayo nung may certificate ha, okay, hindi lahat po ng psychologist, ng psychiatrist ay may cognitive behavioral therapy certificate. So kung makakahanap kayo at mas may mura, kunin nyo na yon. Ngayon, bakit ako nandito? Ang advocacy ko, kung titingnan nyo yung YouTube ko, parang since 2016 ata, 2014 pa yon. So ang plano ko lang talaga is-share yung idea ko. Sayang kasi kaalaman ko eh. Nag-aral ako eh. May certificate nga ako eh. So ganun lang. So ngayon, marami nang kumontak sa akin, no, para matulungan ko sila at ang happy ako. Gaya kanina, pangalawang session namin, tapos magmamadali na siya. Gusto niya na tapusin kagad. Ako yung nabitin. Parang teka lang, ang dami ko pag gusto sabihin sa'yo eh. Pangalawang session pa lang ha, pupunta na kasi kami Gimaras. Sabi niya, kakainis. Parang ako yung nabitin, kakainis to. Pinagandaan ko pa naman siya. Tapos sabi niya, sir, ayos na ako dun sa unang session. Ang galing. Andito nga kami sa Iloilo. Dati hindi ako makalabas, hindi ako makagmaneho. Pumunta na kami na Sagay, pumunta na kami Iloilo. Parang ang dami ko pang gusto sabihin sa kanya. Isang session lang, ayos na siya. So magkano ginastos niya? Ngayon nandun, papunta Gimaras, kaya minamadaling niya ako. Sabi ko, so ano yung ayos ka na? Sabi niya, oh sir, oh sige, kung gusto mo kausapin, message ka na lang ulit. Ako'y nabitin, ano? So isipin mo, kahit dun sa isang usapan namin na ayos na siya, magkano lang yung inilabas niya kumpara sa buhay na ikinaliligaya niya. Okay? So ang idea, it's around 6,000 sa St. Luke's. Dahil tulong ito, para may idea ka lang, ano? Kung makakuha kayo ng mas mura, okay yun. Ito, kayo magsasabi sa akin magkano kaya ninyo at anong kwento. Kasi ito'y tulong. Pero kailangan fair sa akin. Baka naman sabihin mo sa akin 100. Eh hindi naman po pwede kasi kakainin mo yung oras ko. So again, it's libo-libo ang binabayad doon. Pero isipin mo nagbayad siya ng isa. Magkano? Hindi naman 6,000 yung binigay niya sa akin. Pero happy na ako doon sa binigay niya. Maliit lang yun. Okay? Pero sabi ko, sige, tulong naman ito. Ito ang nagpapasaya sa akin. Yung makitang yung follower ko nakakalabas na, ayaw na kausapin, which is good. Kasi sabi ko minsan, ayaw na kita makita So dahil dun sa binayad niyang yun na hindi 6,000, ayos na siya. So ngayon, nag-iisip ka ba na sayang ang pera mo? Again, hindi sa akin lang ha. Hindi lang sa akin. Kung may kakilala ka at libre, go. Basta ang point is, maayos mo yung buhay mo. At dapat, diagnose ka talaga ng doktor na wala kang physical na sakit, kundi anxiety disorder lang. So doon papasok, i-search nyo kung ano yung cognitive behavioral therapy. Kayo ang mag-search kung gaano siya ka-effective at kung scientific ba siya at hindi. I-search nyo rin, ano ang success rate ng cognitive behavioral therapy? So, ibig sabihin ng success rate, gaano siya kabisa? Okay? So, mataas, nasa 90 plus. Ibig sabihin, pag nakipag-usap ka, 90 plus, aayos ka. Tapos yung kulang doon sa 100% ay dahil sa hindi ginawa nung pasyente o nung kliyente yung dapat niyang gawin. Kaya hindi siya gumaling. You see? Ang ganda, diba? So with that,
Share the video. And I hope to see you para matulungan natin. Mag-ipon ka kung wala. Ganun lang. Bye!